Ilang, Okay, sige. ilang minutes yung una yung interrogation? 10 minutes? Oo, 10. Ano, Tapos 10 10-7. minute, ano yung 10-minute presentation, 10-minute interrogation? Pero ano, Pastor, hilingin ko lang, 30 seconds yung paliwanag. After ng tanong, halimbawa, after ng tanong, sagot is 30 seconds. Tapos, pagka categorical lang tanong, sa pagkasagot ng categorical, yes or no, or oo, hindi, saka pa lang mag-uumpisa yung 30 seconds. Para naman para maipaliwanag din na maayos yung sagot para sa kapakinabangan ng mga nakikinig. Payag ka, Pastor, okay lang? Gano'n naman talaga ang Sige. debate. Okay. Okay, pasabi lang kaagad na next question kung tapos ang sumagot para tuloy-tuloy tayo at alam nung magtatanong na siya ulit. Timer natin. Kailangan natin timer sa tanungan. Bawal ka na dito, Chris. Pero pwede ka makinig kasi naman to, maganda naman yung mga aral Wala dito. muna yung bata. I-share mo na lang yung live natin, Chris. Hindi, hayaan mo dyan bata. Hayaan mo lang siya. Gusto niya, gusto niya makapakinig. Hindi mo magsasalita yun eh. Basta dyan ka lang sa taas. Huwag ka lang Hello, excuse me, good evening. Ay, tatalino, pwede bang ma-reschedule natin yung atin? Kasi stranded ako, nasa labas pa ako. Ulan. Wait. Sige, Brad, okay lang. Wait. Mag-ingat ka na lang dyan. Pakita. Malakas din ang ulan dito sa amin eh. Sobrang ulan, Sige, ingat ka, Brad, ingat ka. So, I-reschedule reschedule na lang natin, ha? Sige, ingat ka. Mamaya alas 12 na lang. O kaya, if makauwi ka ng maaga, ka lang dito, akyat ka lang. Pero kung kung hindi, okay lang. Nandito lang naman tayo eh. Tsaka ito naman, friendly, para sa akin, friendly argument lang to eh. Bro Anta. Siyempre, mas importante yung mga kaligtasan natin. Basta mag-iingat ka sa pag-uwi, brother. Bro Anta. Yes, bro. Mamaya alas 3 na madaling araw, ako moderator nyo. Pag-uwi ni Anta sa kanila. Hayaan natin. 11. Tumatagay ka lang ata eh. Sige, timer na. Okay lang yun, bro. Na, sabihin na yung rules. Start na tayo. Si Sister Vic sana ng timer. Nasa trabaho kami, kuya. Sino ba? Si bro RJ na lang. I-manual na lang bro RJ kahit di na makita. Pakibasa yung malabo yung mata ko, hindi ko mababasa yan eh. Ako nang babasa. Okay. Hindi kaya maging bias pa akong bumasa? Sabagay, wala namang score yung pagbabasa, no? Basahin ko na lang. Ang rule number 1 ay sagutin muna ang categorical bago magpaliwanag at kung wala sa categorical ay sumagot ng both or none of the above. Ayan, may 20 segundo na paliwanag pero 30 seconds ang gagawin natin. Pero kung ang hindi talaga makasagot ang tanong ay magsabi ng pass or next question, walang paliwanag. Number 2. Kung walang categorical ang tanong, ay sagutin mo ito ng direkta base sa kanyang itinatanong. At may 20 segundo na paliwanag at kung hindi kayang sagutin ay magsabi ng pass or next question. Walang paliwanag ulit. Pangatlo,
patapusin muna ang tanong bago mag-objection. Pang-apat, tig-isang objection lang at counter-objection. 5, bawal mag-object sa oras ng presentation, conclusion at final remarks. 6, kung magkamali ng objection, ito ay wawarningan ng moderator. For example, sumagot siya ng categorical at ang nagtatanong ay hindi satisfy at nag-object po ito, may kukulang parusang warning po ito sapagkat siya mismo ang nag-violate sa ating rules. Okay. Pang-7, sa unang round ay doon lamang magtanong sa inilatag at pagdating sa rebuttal stand o round ay kahit ano ay maaari nang itanong basta naayon sa paksa. 8, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot nang walang kinalaman sa paksa, ay maaari mong itanong sa iyo. 9, bawal mag-add home at side comment. 10, kung may nalabag sa alinmang tuntunin, ang mga debaters ay papatawan ng kaukulang aksyon ayon sa moderator. So, ayun po. Okay, maaari na tayo magsimula. 10 minutes para sa affirmative. Pastor Dino, mag-start ang time kung ready na rin ba ang timer. Siya po ang affirmative, bro. Kung ready ng affirmative si Tatalino. Timer ready na ba? Palaki natin. Timer. Ako na magka-timer sa Palaki natin presentation. paksa. Sige. Palakihan yung timer para nakikita natin lahat. At yung paksa po. Yun. Okay, ready na ako, Jay. Okay ba yung sounds ko, Jay? Malinaw. Sino timer? Ni Brother Tatalino. Ako na sa presentation lang. Pero sa P&A, hindi ko kaya mag-timer. Okay, timer will start. Pag-start ni Tatalino. Okay? Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Tatalino. Unang-una, salamat sa pagkakataon na ito na makatapat natin si Pastor Dino na isang tinatawag na undefeated debater at respetado. Isang karangalan na kayo'y aking makaharap sa isang maginoong diskusyon. Ang ating paksa ay patutunayan ko na huwad ang pananampalatayang faith alone. Umpisahan natin sa ganito. Ayon kay Santiago sa 2:14, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya man ay may pananampalataya, ngunit hindi niya pinapatunayan sa pamamagitan ng gawa? Halimbawa, siya mismo, si Santiago rin mismo ang naghalimbawa. Halimbawa, may kapatid ka na walang maisuot o walang makain kung sasabihin mong patnubayan ka ng Diyos. Ngunit hindi naman niya binibigyan ng kailangan. Ano ang silbi niyaon? Gayunman, ang pananampalatayang walang gawa ay isang patay na pananampalataya. Maliwanag dito sa sulat ni Santiago, na meron palang tinatawag na patay na pananampalataya. Bagamat sila'y masasabing may pananampalataya, dahil maliwanag sila'y mga kapatid, ngunit hindi sila gumagawa ng mismong kalooban ng Diyos sa kanilang mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kapuspalad, ay sila pala'y tinatawag na mananampalatayang patay dahil wala silang gawa. Nagsasabi lang sila na ako'y sumasampalataya, ikay magbihis, ikay kumain, ngunit hindi naman nila binibigyan ng damit, hindi nila binibigyan ng pagkain. Ayun pala'y walang kaguluhang pananampalataya. At sabi rin dito sa Santiago rin, 2:1-19, sumasampalataya ka, di ba, na ang Diyos ay iisa? Hindi ba naman ang demonyo ay sumasampalataya rin? Meron palang mga demonyo, mga kampo ng demonyo or mga demonyo or mga kampo ni Satanas.
sila mismo'y sumasampalataya at nanginginig pa, mga kaibigan. Malinaw po rito na mayroong mga sumasampalataya lamang na wala sa gawa, at isa dyan ang mga kampo ng demonyo. Dahil sila'y, bagamat sumasampalataya at may pananampalataya, sila'y lumalaban sa kaibigan o kagustuhan ng ating Panginoon. At kung iniisip mong ang pananampalataya ito'y sapat upang ikay maligtas, ay isa kang hangal. Hangal po ang sabi ng Biblia sa mga taong yan na nag-iisip na ang pananampalataya ay sapat upang maligtas ng walang gawa, walang kalakip na gawa. At masyadong pinagtibay po yan ng ating kapatid na Santiago, ng ating Apostol Santiago, na pinaniniwalaan ng mga iskolar na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo sa laman. At siya rin namang nagpasya sa tunggalian ng matataas na apostol, na respetadong apostol na si Pedro at San Pablo, tungkol sa mga kautusan ng mga Hudyo na patuloy pa rin ipinatutupad ni Pedro, bagamat tinututulan ni San Pablo. Nagkaroon po sila ng council at si Santiago po dyan ang batay na rin sa Biblia at ayon na rin sa mga scholar, ay naging pasya ni Santiago na sa espiritu ay binigyan namin kayo ng itong utos lamang, sabi niya, yung about dun sa dugo, bagamat hindi naman yan ang topic natin kaya hindi ko nababanggitin. Diyan nyo makikita, sabi sa 2:24, diyan ninyo makikita at maiituring ng Diyos bilang matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Hindi pala sa pananampalataya lamang maliligtas or aariing ganap ang isang tao, mga kaibigan. Dahil diyan ninyo makikita na maituturing ng Diyos bilang matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. Napakalinaw, mga kaibigan. At ano pa ang isang patunay na ang gawa ay napakahalaga sa ating kalakip ng ating pananampalataya. Sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, dumirekta na tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, sa 7 ng Mateo ito, mga kaibigan, ng Panginoon. Aba, tumatawag ng Panginoon, ito'y sumasampalataya dahil tumatawag ng Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo, ay papasok sa ating kaharian ng langit. Meron palang mga sumasampalataya, tumatawag na Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Kundi ang sumasampalataya sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sa araw ito ng paghukom, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng masama. Mayroon palang mga tumatawag sa ating Panginoong Hesukristo ng Panginoon o kinikilala ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo na hindi maliligtas sapagkat gumagawa sila ng masama. At sabi dito, tanungin naman natin ang ating Apostol Pedro na isa sa mga pinakamalapit na apostol sa ating Panginoong Hesukristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung ito'y itutulot ng Diyos kaysa gumawa tayo ng masama. Ang ibig sabihin po nito, ang konteksto po nito ay higit na mainam na kayo'y magdusa. Kumbaga magtitiis ka. Meron kang titiisin. Ano yung titiisin mo? Yung paggawa ng mabuti. Kumbaga kahit ikaw ay nahihirapan na o napipighati, pipiliin mo dapat na gumawa ng mabuti. Kung ito'y itutulot ng Diyos, kung pagbibigyan ng Diyos na ikaw ay subukin. At sa Santiago 1, sa Tesalonica 4:3, kalooban ng Diyos ang pagpapakabanal. Ano po ang kalooban ng Diyos para sa atin, ayon kay San Pablo? Kalooban ng Diyos ang pagpapakabanal at umiwas sa pakikiapid. Meron kang gagawin, magpapakabanal ka, hindi basta sampalataya lamang ay ligtas ka na. At sabi rin dito sa Tesalonica, sabi ulit ng ating apostol na si Pedro na siyang pinaka-nagpagal sa lahat ng apostol, manalangin kayo at magpasalamat at ito'y kalooban ng Diyos para sa inyo. Kalooban pala ng Diyos, utos pala yung tayo'y manalangin.
Ang panalangin po ay isang act. Isang gawa, isang paggawa. Yung pagpasok sa silid, sa iyong silid, upang pagpunta sa lihim, ay isang gawa po yan at kinalulugdan ng Diyos. At sabi rin naman po dito sa Lumang Tipan, at ito'y magpapatunay na kalooban ng Diyos ang paggawa ng mabuti. Huwag mong pagkaitan ng tulong ang mga nangangailangan. Maawa ka sa mga dukha. Maawa ka sa mga dukha sapagkat ang nagpapautang sa Diyos ay pagpapalain. Kumbaga gagawa ka. Ito'y act of gawa ito ng kabutihan Act of humanity. Tumulong ka sa mga mahihirap. At sa ganyang paraan, nalulugod ng Diyos. Ito po ay nagpapatunay, mga kaibigan. At malinaw na malinaw, pati sa bagong tipan at sa lumang tipan, na ang Diyos ay kinalulugdan ang paggawa ng mabuti. Bagamat hindi naman natin talagang tinututulan na kailangan ng pananampalataya dahil ayan ang isa sa mga pundasyon ng ating paniniwala sa Diyos, ay ito po'y nangangailangan ng paglakip ng gawa. At ang katunayan niyan sa Santiago 1, ang sabi, ang dalisay na relihiyon na walang dungis. Walang dungis. Ang dalisay na relihiyon. Ang dakilang pagsamba sa ibang salin. Alalahanin mo ang mga dukha. Dalawin sa ibang salin, yun lang. Dalawin ang mga babaeng baot, mga ulila, at umiwas ka sa masama. Nangangahulugan po ito na ang dalisay na pagsamba sa Panginoon, ang dalisay na relihiyon, ang dakilang pagsamba sa Panginoon. Sumampalataya ka lang? Walang ganon. Ang sabi ng kasulatan, ang dalisay na relihiyon, ang dakilang pagsamba, nakalugod-lugod sa Diyos, walang dungis sa mata ng Diyos. Dalawin ang mga babaeng bao. Dadalaw ka, hindi ka mananampalataya lang, hindi after mong manampalataya ay tapos na. Dadalaw ka sa mga babaeng bao at mga ulila. Gagawa ka dahil ayan ay kalugod-lugod sa Diyos. Maliwanag sa 3:27 ng Kawikaan, kalugod-lugod sa Diyos ang tumulong sa mga kapuspalad. Maraming salamat po. Time? Okay, proceed tayo sa interrogation. 10 minutes. Para kay Brother Dino. Lang, Brad, 7. 7 po ang question natin. 7 minutes lang? Okay, 30 seconds ang pagsagot. Yeah. Okay, ang objection ba ay pagkatapos sumagot o during? During if hindi siya nakalabag kasi makukonsume siya ng oras pag after pa magpaliwanag. Okay, so during ang objection natin. Yeah. Okay, ready na yung timer. Mag-start pagtanong ni Brother Dino. Okay. Okay. Ang una kong tanong, Brother Brother Tatalino, naunawaan mo ba kung ano ang doktrinang faith alone? Yes or no? Yes. Okay. Dahil hindi naman tayo titindig sa isang diskusyon nang hindi naman natin pinag-aaralang mabuti ang tindig ng ating katunggali. Maraming salamat. Okay. Dahil inaral mo, yun bang doktrinang faith alone ay tumutukoy ba yan sa kaligtasan o tumutukoy sa pamumuhay? Tumutukoy ito sa kaligtasan, ngunit kailangan mong ipamuhay. Kailangan mong ipamuhay mamuhay ka ng matiwasay, maayos, sumampalataya ka. At yun ang magdadala sa iyo sa kaligtasan, magtutungo sa iyo sa kaligtasan. Yung Okay. mga muhay kayo ng nasa kabanalan. Okay. Mga pagsibihis kayo ng pag-ibig. Magsipagbihis kayo ng pag-ibig at siyang susi sa kasakdalan. Next question na ba? Okay, pause time. Pwede bang paayos? Parang 20 seconds lang yung nakalagay sa timer. 30 gagawin seconds. 30 seconds. Yung 3-0. answer, di ba 20 seconds? 30 seconds, yan. 20 seconds, 3-0. Ay, 30 seconds. Wala, sorry po. Okay.
Pag gagamitin natin yun. Yep. Pa-edit mo. Sorry naman. Edit muna natin. Okay. 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 So, Brother Tatalino, sabi mo ang faith alone ay tumutukoy sa kaligtasan at ipapamuhay nila para sila'y maligtas. Kung ang faith alone ay kaligtasan at ipapamuhay nila, meron ba tayong mababasa sa Biblia na inaring ganap yung walang gawa? Meron ba tayong mababasang ganun, Tatalino? Yes or no? Walang ganun. Depende sa wala ang sagot ko. Ngayon, ang sagot diyan ay didepende sa interpretasyon o sa pag-intindi ng konteksto ng buong talata, At hindi lang 'yan talata dahil ang pagbasa ng Biblia at pag-aaral ng Biblia hindi lamang sa talata, ito'y bumabase sa buong istorya at buong konteksto. Maraming salamat. Eh sabi mo wala tayong mababasang ganon. Dito po sa Roma 4:5, ang sabi po dito, datapot sa kanya na hindi gumagawa, datapot sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap, sama-sama ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Tanong, tama po ba dito yung sumasampalataya na hindi gumagawa ay ibinibilang na katwiran sa kanya? Tama po ba si Apostol Pablo? Yes or no? Tama si Apostol Pablo diyan. Tama kasi kung babasahin natin yung buong istorya na yan, hindi naman yan basta sumampalataya lamang. Meron yang konteksto. Sila'y bagamat sumasampalataya at sila'y naligtas, sila'y gumagawa dahil unang-una sila'y nagkakatipon. Yung pagkakatipon ay isang paggawa yon, isang act. Sila'y nananalangin at inuutusan din sila mismo na tumulong sa mahihirap. Na which is sinasabi rin naman sa kanila ni San Pablo sa same na next question, sabi mo sila'y sumampalataya at naligtas na, therefore nagkakaroon ng pagkakatipon. So tama ba yung sagot mo na yun nang sila'y sumampalataya ay sila'y naligtas na? Then following po doon ang kanilang gadiring. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes, tama yun. Amen. Sapagkat ang aking pananaw, batay sa aking pananaw, hindi sapat, gaya ng inilatag ko, ay hindi sapat ang pananampalataya lamang. At kaya naniniwala ako na yung sinulatan ni Apostol Pablo na mga taga-Roma ay sadyang gumagawa rin ng katwiran at patuloy na gumagawa ng katwiran. Hanggang, ang sabi nga, ang siyang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas, meron kang titiisin, meron kang babatain. Okay. So sabi mo, yes, tama yon nung sila'y sumampalataya ay naligtas na. At pagkatapos nung sila'y naligtas, ay nagkakaroon sila ng gathering o gawain. So sa mga tuwid, tanggap mo na ngayon na tama yung sagot mo na yung gawa ay resulta ng kanilang pagkaligtas dahil si may sumampalataya. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Objection, Brad. Okay. Objection. Ano yung objection? Wala akong sinabing sila'y ligtas na. Yan ay konklusyon, sariling konklusyon ni Pastor, Wala akong sinabing sila'y ligtas na. Ang sinabi ko ay naniniwala akong sila'y sumasampalataya, ngunit naniniwala rin ako na sila'y patuloy rin gumagawa. Iba ang konteksto. Sabi ko, iba yung konteksto ng pagkakaintindi ni Pastor doon sa Roma. Ayun ang sabi ko. Wala akong sinabing sila'y ligtas na. Ang sabi ko, sila'y magbabata, sila'y magtitiis at meron titiisin. Counter? Okay, ano counter objection? Malinaw, moderator, yung kanyang sagot sa follow-up ko na tanong, nasabi niya na sumampalataya sila at naligtas na. Then, pagkatapos na po doon, nagkaroon ng gathering at gumawa daw. Then po ako magtatanong. Kaya very valid po yung aking follow-up question based po sa una niyang sinagot sa aking tanong. Okay, Brother Dino, paulit ng tanong. Pasagot ng tanong, Brother Tatalino, regardless kung ano man ang sagot mo. Pakisagot. Okay. So sa makatuwid, ito tanong ko, so sa makatuwid, tama yung sagot mo na yon na nung sila'y sumampalataya, inaligtas na at sila'y magkakaroon po ng gathering at sumunod gumawa ng mabuti. So sa makatuwid, tama ba yung sagot mo na yon na ang mabuting gawa ay resulta ng kanilang kaligtasan? Tama bang sagot mo? Yes or no? Yes, tama yung sagot ko. Ngunit mali yung pagkakaintindi ng ating katunggali. Dahil gusto niyang maglagay ng
ng mga salita sa aking bibig na hindi ko naman sinasabi, which is policy, ano. Ngunit hindi na tayo mag-o-object dahil isang objection lang sa isang sa isang katanungan. Mali ang kanyang pagkakaintindi at sinisiksik niyang pilit yung kanyang pagkakaintindi sa akin, which is a policy. Okay, maraming salamat. Follow-up na question. Sabi mo, yung gathering at mabuting gawa ay resulta ng kanilang pagkaligtas. Yan ang sabi mo. So sa makatuwid, tinitindigan mo ba ulit, Brother Tatalino, na tama yung sagot mo na yon, yes or no? Yes, tinitindigan ko na tama ang sagot ko. Ngunit patuloy kang naglalagay ng mga words sa aking bibig na hindi ko naman sinabi at hindi ko naman tinatanggap. Dahil maliwanag sa ating paksa, tinututulan ko na faith alone ay grace alone ay makakapagligtas. Kaya wag mo akong ilagyan ng salita na hindi ko naman sinabi at wag mong ipatanggap sa akin, ipilit ay ipatanggap sa akin yung mabagay na tinututulan ko at hindi ko naman tinatanggap. Next Dahil question. ay isang Next policy. question. Next question. Ang paksa po ay papatunayan ko na huwad na aral ang faith alone at ikaw pong affirmative at ikaw pong tumindig. At sumagot ka po na ang mabuting gawa ay resulta ng kanilang kaligtasan nung sila ay sumampalataya. So sa makatuwid, for the record, tama ba yung sagot mo na yun, Brother Tatalino, yes or no? Oo, tama yun. Tama ang sagot ko na sila'y sumampalataya. Ngunit nilaki pa nila ng gawa. Maliwanag naman sa ating mga inilatag na talata na sila'y hindi maidideny, undeniable na sila'y gumawa bago sila naligtas. At patuloy nila ang gagawin dahil ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Meron kayong titiisin, meron kayong gagawin. Okay, at may binanggit ka po dito, no, na ang panalangin ay maliligtas sila sapagkat yun ay gawa. Okay, Bro Tatalino, honest lang. Meron ka bang mababasa verbatim biblical, letra por letra kumbaga, sa Biblia na may naligtas dahil sila ay dahil po sila ay nanalangin? Merong mababasang ganon o wala? Una, hindi ko istandyang may naligtas dahil nanalangin lang. Muli, naglalagay ang ating kaibigan ng mga words sa aking bibig na hindi ko naman sinabi. Ay ayon sa pantaha yon na may naligtas. Burden mo yon, wag mong ipasa sa akin. Kung may naligtas man sa panalangin, problema mo yung pastor. Wala akong sinabing ganon, hindi ko stand yun. Ang sabi ko, kalakip yung panalangin, kalakip yung paggawa, yung pagtulong sa mahihirap, yung pagdalaw sa mga babaeng bawat mga ulila. Kalakip yun. Next question. Next question. Meron din po ba tayong mababasa na sa biyaya sila'y naligtas dahil sila'y sumampalataya, hindi dahil sa kanilang sarili at hindi sa mabuting gawa? Meron ba tayong mababasa ganon, Bro Tatalino, sa Biblia? Meron o wala? Pakiulit ng tanong, Brad. Pakiulit. Okay. Medyo nasabay sa mga kulog. Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa inyong sarili at hindi rin sa mabuting gawa? Meron ba tayong mababasang ganon o wala? Meron sa Pilipos 2. Sa Pilipos 2, merong mababasang ganon. Pero depende yon sa konteksto at ayan na ilalatag natin mamaya at alam kong bibitawan mo yan. At ilalahad natin ang konteksto niyan. Merong ganon, pero iba ang konteksto noon. Huwag mong ipilit yung iyong paniniwala sa akin. So sa makatuwid, tama si Apostol Pablo, sinabi niya, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Tanong, tama ba si Apostol Pablo o napakamali na Apostol Pablo? Oo, tama si Apostol Pablo. Ngunit ang sabi doon, kung babasahin natin yung buong 2, ayun ay nagpapatungkol sa mga hintil na dating hindi gumagawa ng mabuti at dating naglulunod sa kasamaan. Ngunit dahil nakiisa sila kay Kristo, nakiisa sila si Kristo sa pamamagitan ng mabuting gawa, sila'y nanampalataya at naligtas. Yun ang konteksto noon. Okay. Hindi sampalataya lamang yun. Sabi mo dito may mabubuting gawa. Ang sabi na Apostol Pablo, hindi dahil sa inyong mabuting gawa. Sabi mo naman dahil sa kanilang mabuting gawa. Sinong tama ngayon dito? Si Apostol Pablo, letter A. Si Apostol Pablo lamang, letter B. Si Tatalino lamang.
AB. Tama si Apostol Pablo. Ang mali dito ay si undefeated. Dahil mali ang kanyang pagkakaintindi sa buong kapitulo. Ipinagpipilitan niya yung isang talata para palabasin yung kanyang gustong palabasin. Ngunit hindi niya kinakalimutan niya yung konteksto ng buong kapitulo. Si undefeated ang mali. Tama si Tatalino, tama si San Pablo. So, ang sagot mo ay si Pablo, letter A, si Pablo lamang ang tama. So sa makatuwid, pag sinabing tama si Pablo lamang na sila'y naligtas sa pananampalataya, hindi sa mabubuti nilang gawa, tama ba ulit si Apostol Pablo? Yes or no? No, tama si Apostol Pablo, pero mali yung iyong interpretasyon dahil ipinagpipilitan mo, nagawa lamang yan. Ngunit kung babasahin mo yung buong kapitulo, dito lalong-lalo na dito sa 6, dahil sa pakikiisa natin kay Jesucristo. Sabi doon sa 6, anong sabi sa 10? Ituloy mo lang ang pagbasa, huwag mong putulin. At sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, tayo'y nilikha para sa mabubuting gawa. Ituloy mo, pastor. Huwag mong putulin para palabasin ng tama ka. Next question. Tama ba yung sila'y nilikha, yun bang lalakad doon sa verse 10, dito po sa Efeso 2:8 sila'y ligtas na? Yun bang salitang ligtas na ay past tense or future tense? Ulit, pastor. Hindi ko narinig. Doon pong sa verse 10, sapagkat po dito sa Efeso 2:8 sila'y naligtas na. Sa 10 kasi, sila'y nilikha at lalakad po doon. Tanong, yun bang lalakad doon sa verse 10 sa mabuting gawa? Yun ba ay past tense na ang kanilang pagkaligtas sa Efeso 2:8 o future tense pa lamang? Sila'y patuloy nagagawa habang nabubuhay dahil ang magtitiis Objection, moderator. Teka lang, may 30 seconds ako, pastor. Okay. Any objection? Sila'y patuloy, di ba naman sila'y sumampalataya? Wait Hold lang, on. Tatalino, may objection. Ano yung objection, brother? Ang pinagpipilian ko, moderator, hindi po patuloy, kundi yung proper grammar na ginamit po dito sa verse 8. Kung yun po ba, kasi sabi niya daw sa verse 10, lalakad daw sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una. So kaya tinatanong ko, yun bang lalakad po doon? Na sila'y naligtas na? Yun bang salitang naligtas na? Past tense ba doon ang save o future tense? Okay, paulit nung tanong, brother Tatalino, pasagot regarding sa tenses. Last question na yan, Brad Nomad. Okay, last question na, no? May text. Wala na Sige, yan, pastor. Brad. Sige po, pastor. Nag-restart na phone ko. Sige, Ano daw ang sagot ni Tatalino? Ulit po yung tanong, Para pastor. baguhan Sasagutin ko. Off-timer naman Paulit ako. daw nung tanong. Apa, kasi sa Efeso 2:8 hanggang 10, yung 10 kasi sabi mo, dinadala mo na yun ay kasama doon sa kaligtasan, yung gawa. Tanong, yun bang lalakad doon sa mabuting gawa dahil sila'y naligtas na? In verse 8, tanong, itong bang verse 8 na salitang naligtas, future tense ba o past tense? Ano yan? Naligtas na, past tense yan. Amen. Ngunit kung babasahin natin, alam bro, may 30 seconds ako. Kung babasahin natin yung buong 2, kailangan nating maintindihan na ito yung mga hintil na gumagawa ng kasamaan. Sila yung mga hiwalay sa Diyos. Iniligtas sila ng Diyos. Anong tinutukoy na ligtas na? Ligtas na sila dun sa mga dating kasamaan na ginagawa nila. At ngayon ay gumagawa na lang sila ng mabuti. Dahil sa pakikiisa natin kay Jesucristo, tayo'y nilikha sa mabubuting gawa. Gumagawa na yung dating Hudyo na hindi na gumagawa dati ng masama. Iniligtas sila sa mga gawang masasama at ngayon gumagawa na sila ng mabuti dahil nakisakay sila sa paating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Pastor. Okay, time. Presentation for Brother Dino para prepare Thank you. ng 10 minutes. Thank you sa uulitin. Ako po ay si Brother Dino Diaz or Pastor Dino Diaz. Ang ganda po ng paksa, papatunayan, no, ko nahuwad na aral ang faith alone. At yung paksang yan ay hindi po never ever na-establish. Bakit? Una, misquotation. Second, misapplication. Third, misinterpretation. Dito tayo, Brother Tatalino, hindi mo naunawaan. Kaya tinanong ko si Brother Tatalino, naunawaan mo ba ang faith alone? Yes. Second, yun bang kung naunawaan mo dahil naunawaan mo nga, ano po ba ang faith alone? Tumutukoy sa kaligtasan o pamumuhay?
sa kaligtasan daw tapos ipamuhay. Walang problema po doon kung ang faith alone ay sa kaligtasan pagkatapos ipamuhay kasi nga po resulta, bunga po ang pamumuhay. Yan ang bunga ng pagkaligtas. Agree siya sa akin. Kaya tinanong ko, no, mayroon bang mababasa, Brother Tatalino, na inaring ganap yung hindi gumagawa? Wala. Inabasa ko ngayon sa Roma. Saan bang talata yun? Roma 4. Nadibang siya dito eh. Kaya po nabigo si Brother Tatalino doon sa paksa Roma 4:5 ang sabi, datapat sa kanya na hindi gumagawa, datapat sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Si Elijah siguro mag-aral ka nga muna, iba ang bunga sa salvation, ang bunga result of salvation. Hindi po part ng salvation. Aral ka muna pang grade 1 ha. Okay. Kung sa pagpapatuloy, sabi ko sa kanya, tama. Meron bang mababasa na naligtas hindi sa mabubuting gawa? Meron o wala? Meron din daw. Di amen. Umamin. Ngayon, ang ginagamit niya sa Matthew 7:21, i-refute natin ang refuted Matthew 7:21, brother, atras mo lang naman sa verse 15, false prophets yan. False prophets yan, hindi talaga, kumbaga ang false prophets in 1 Peter and 2 Peter chapter 2, verse 22 and verse 1, never talaga yan, buhat ng una sumampalataya. Kaya ang 7:21, hypocrisy. Aralin mo muna po ang kung ano bang false prophets, nature ng false prophets. Kaya bigyan mo ako ng talata, yung challenge ko sa iyo Bigyan mo ako ng talata na naligtas ang false prophets Wala kang mababasa kasi hindi mo naunawaan yung paksa mo. Ngayon, Santiago chapter 2, hindi po yan kaligtasan ng kaluluwa, Brother Tatalino, pamumuhay yan. Ang pamumuhay, faith and works. Kasi nga resulta ng pagkaligtas in Santiago chapter 2 verse 1, pakinggan mo. Akong babasa. Kasi medyo hindi mo galamay ang Biblia. No? In verse 1, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. O nakita ninyo? Pamumuhay. Hindi po kaligtas. Bakit saved na sila? Brethren na nga tawag sa kanila Yung mga naligtas sa pananampalataya, dapat po, ang pamumuhay nila magiging Kristiyano. So, ang pagiging Kristiyano, Brother Tatalino, hindi yan upang ikaliligtas. For example, ikaw ay naligtas, gumagawa ka, para maligtas ka ulit, redundant ang pagkaligtas. Ano bang sabi ng Biblia? Si Kristo nagbayad, nagtubo sa tao, once and for all. Once, hindi twice, hindi thrice. Hindi anli. Doon ka palang mali ka na. Kailangan mo mag-aral, Bro Tatalino. Hindi mo man lang nagalaw kahit kunti yung paksa. Kaya debunk yung argumento mo. Misinterpretation, misapplication, misobservation, misquotation. Lahat na mali, walang tama. Ngayon, ako naman maglatag. Mas maganda kung ako maglatag to, pakinggan nyo, may matutunan kayo. 5 minuto na lang. Ano po ba ang faith alone? Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi bunga ng sariling gawa. Tandaan po natin hindi po bunga o hindi bahagi. Ayon sa Efeso 2:8-9, ang kaligtasan, mga kaibigan, ay biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ano po bang biyaya? Unmerited favor, hindi mo hinihingi, hindi mo inaasahan, voluntaring binigay ng Panginoon sa iyo sapagkat ikaw ay sumampalataya. Yan, brother. Hindi ito galing sa tao, Hindi galing sa mabuti niyang gawa. Hindi galing kahit sinuman upang wala kahit sinumang may pagmalaki. Yan dapat ang unawain natin, Ngayon, paulit-ulit na inuugnay ng mga manunulat, bagong tipan, lumang tipan, na pinagwalang sala direkta ang tao sa kanilang paniniwala.
Halimbawa na lamang sa Roma chapter 3, verse 28, sinabi na ang tao ay pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagsunod sa mga alituntunin ng batas, brother Tatalino. Ganon po. Pangalawa, ang kaligtasan, ano ba yung number 1 natin? No? Saligang batayan sa kasulatan, yan ang number 1 natin. Number 2, ano po bang number 2? Ang kalikasan ng kapatawaran ay biyaya, hindi kabayaran. Pagkabayaran yan, no, ang kaligtasan, pagtatrabahuhan mo talaga yan. Isubalit, yan ay regalo. Pag regalo, brother Tatalino, bigyan ka ng regalo, hindi dahil pinagtatrabahuhan mo, kundi sahod ng tawag doon. Pag regalo, hindi mo inasahan, binigyan ka. Yan ang nature ng regalo. Kung ang kaligtasan, no, ay mga ngailangan ng mga gawa bilang bahagi ng kondisyon, tandaan po natin mga kapatid, mawawalan ito ng katangiang biyaya. No? Ang biyaya, ibinigay na walang hinihinging katumbas. Kung may kapalit na gawa, ito ay nagiging sahod o kabayaran, hindi nakaloob. Mababasa natin yan sa Roma chapter 11 verse 6. Kaya kung pag-aralan mo lang talaga, brother Tatalino, hindi ka talaga magkamali. Pero nga, yung putol-putol na pagko-quote mo ng talata, mali. Labanan kita, aralan natin ang buong chapter ang talata. Yan ang challenge ko sa inyo. Aralan natin buong chapter, wag mong putulin. Kasi pag putulin mo, mali unawa mo talaga dyan. Mali pang doktrina mo. Pangatlo, ang mga mabuting gawa ay bunga. No? Hindi sanhi ng kaligtasan. Tandaan po natin ha. Number 1, ano bang number 1? Saligang batayan sa kasulatan. Yan ang presentation. May 3 punto, brother Tatalino. Kung may kabuluhan. Number 2, ang kalikasan ng kapatawaran ay biyaya, hindi kabayaran. No? Number 3, ang mga mabuting gawa ay bunga, hindi sanhi ng kaligtasan. Ngayon, yung pananampalatayang tunay, hindi tayo dun sa tunay-tunayan lang, brother Tatalino, dun tayo sa tunay, no? Ay nagbubunga yon ng mabubuting gawa. So yung bunga, yan ay resulta, hindi sanhi. No, bilang patunay ng pagbabago sa puso, hindi ang mga gawa, no, o ang dahilan kung bakit naligtas ang tao, kundi ang resulta, tandaan po natin, ay pagkakaroon ng buhay kay Kristo. Naligtas ka, ipamumuhay mong pagiging Kristiyano mo. Yan, brother Tatalino. Kaya mali yung unawa mo sa Efeso 2:8-9 hanggang 10. Tandaan po natin ha, ang nire-recognize ng Panginoon na sila'y lumalakad ayon po sa katwiran ng Diyos, yung mga taong naligtas na. Kaya nga po sa Efeso 2:8, tinanong kita, yun bang pagkaligtas mo doon? Past tense yan or future tense? Sinabi mo past tense. Hindi, excluded na yung assume mo, no? Yung assumption mo, na yung mabuting gawa ay makakaligtas. Bakit? Kasi kung niligtas na sila ng una, bakit pa iligtas pa ulit? Hindi ba epektibo yung una? Partial? Wala kang mababasa sa Biblia kahit anong salin na ang kaligtasan ay partial. Ang kaligtasan ng kaluluwa, no, ng tao ay partial. Ang mababasa po ay buo. Kaya walang makatutol po dito eh. Gagamit-gamit ng talata. No? Philippians chapter 2 verse 12. Work out your own salvation. Iba ang work out sa work for. Aral tayo ng ano ha. Mag-aral tayo ng basic grammar ha. Iba ang for. Ano bang for para? I-exercise mo ang iyong kaligtasan. Hindi po sinabi, mag-exercise ka para magkaroon ka ng kaligtasan. Magkaiba yun ha. Magkaiba yun. Ngayon, malinaw po mga kaibigan, ang ganda ng presentation natin at ang latag ng Brother Tatalino niya di bangko. Okay, time. Alright. Okay, proceed tayo para sa interrogation ni Tatalino. Pa-ready ng timer, 7 minutes and 30 seconds ang pagsagot. Mag-i-start ang oras pagtanong ni Tatalino. Okay? Okay, nabanggit ng ating kaibigan na si Pastor Val, yung Roma 4, ano? Yung Roma 4. Pastor, ito bang Roma 4, yung Roma 4, particular yung buong talata is
tinutukoy ba dito is yung mga hintil? Yes or no? Boss po, hindi lamang po mga hintil. Kasi kung titingnan po natin yung Roma 4, ay nag-quote yan, brothers, Habakkuk chapter 2 verse 14. Kung Habakkuk chapter 2 verse 14, ikinote lang na Apostle Paul, hindi naman mga hintil ang tinutukoy doon, kundi po yan itong description sa mga taong naging lingkod ng Diyos ng una, na sila'y naligtas na buhay sa pamagitan ng kanilang pananampalataya lamang. Ito po bang itong mga naligtas na itong sinasabi nyo ay dating gumagawa, partikular yung mga hintil, ano? Dahil yung hintil naman talaga yung nabanggit dun sa kapitulo, no? Yung mga hindi anak ni Abraham, tinukoy pa nga mismo, no? Ito po bang mga ito ay mga dating gumagawa ng kasamaan? Yes or no? Yes. Bakit po? Kasi brother, kahit gumawa pa sila ng mabuti o masama, hindi recognize na righteousness po nila yan. Righteousness their own selves. Bakit po? Sa Panginoon kasi, ang gawa na kabutihan o katwiran ng kanilang sarili ay maduming basahan sa Panginoon. Kahit sabihin mo, gumagawa ako ng mabuti, wala kang pinagkaiba sa false prophets eh. Bakit? Hindi nire-recognize yan ang sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi naman kayo anak ng Diyos. Hindi man kayo Next saved. question. Okay. Pastor, next question. Yun po bang mga nasa Roma 4 na dating, na particular yung mga hintil na nababanggit po mismo, no, verbatim? Nung po sila'y sumampalataya, sila po ba'y gumawa na ng mabuti? Nagpatuloy po sa paggawa ng mabuti? Yes or no? Wala pong mabubuting gawa na naligtas sila sa mabuting gawa. Disconnection yung mabuting gawa sa kaligtasan. Bakit? Malinaw, Roma 4:9 hanggang 12. Kaya nga po si Abraham, inaring ganap siya, hindi sa pagtutuli or hindi sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Inari siyang ganap at naligtas siya. Faith alone siya. Diyan, naligtas sa faith alone. Po bang Pastor, yun po bang pagsunod sa kautusan yung po bang pagsunod sa kautusan ay mabuting gawa? Yes or no? Masama siya. Bakit ka susunod? Magiging masama siya. Bakit? No. Hindi. Objection. Alright. Ang tanong ko Okay, is, ang tanong ko, Brad, is, yes or no? Categorical. Pasagutin muna natin si Pastor ng yes or no bago siya mag-conclusion. Sige po. Okay po ulit ng question mo. Pastor, yun po bang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay mabuting gawa? Yes or no? Ano po? Yes or no? Yun Yun bang po bang pagsunod? pagsunod sa kautusan ay mabuting gawa? Yes or no? No siya, hindi siya mabuti. Bakit po? Kasi hindi siya part ng kaligtasan. Hindi ka recognize. Bakit ka magsusunod sa kautusan? Hindi ka naman nire-recognize ng Panginoon. Wala kang pinagkaiba nga sa false prophets. Anong sabi po doon? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Matthew chapter 7 verse 21, hindi siya kinikilala ng Panginoong Hesukristo. Gumagawa din po sila. Hindi po sila kilala. Bakit po? Kasi nga, hindi sila recognize. Hindi po katwiran ng Diyos yan. Kailangan nilang sumampalataya okay na lamang. po, time na po kayo yata, Pastor. Okay. Ibig po, ulitin ko lang po, linawin ko po para sa kapakanan ng mga nakikinig po, ng ating mga viewers, ng 43,000 viewers. Maliwanag, tama po ba yung narinig ko na yung pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi mabuting gawa para sa inyo? Yes or no? Ulitin ko yes siya kung ibahagi mo sa kaligtasan. Bakit? Magiging masama siya, masama ka, kaya nga may sumpa ang kautusan. Yung sumpa, malalaman mong ikaw ay masama. Bakit ka susunod doon? Kasi nga masama ka. So ngayon, kung titingnan po natin, yung katwiran ng Panginoon, wala sa kautusan. Nasa pananampalataya, Roma chapter 7, verse 17, Roma chapter 1, verse 17, hang pababa. Wala kang mababasa talagang naligtas sa pagsunod ng kautusan. Okay, opo. Hindi siya justify. Time na kayo, Pastor. Ano po? Sige pa. Kung hindi po pala mabuting gawa yung pagsunod sa kautusan, ano po yung pagsunod sa kautusan? Kung hindi po yun mabuting gawa, ano po iyon? Okay, ano po yun? Yan po ay pagkakilala na ikaw ay masama. Yan ay pagpapakilala, ang pagsunod sa kautusan, yan ay pagkakilala na ikaw ay masama. Kaya, brother Tatalino, sunod ka ng sunod sa kautusan,
granted, na-recognize mo na ikaw ay masama. Bakit po? Kasi kami naligtas sa biyaya. Hindi sa sarili, hindi sa inyong mabuting gawa. At yung gawa na tinutukoy dyan, Brother Ergon, included ang Time. kautusan. Next question. Uulitin ko po mga kaibigan sa kapakinabangan ng 43,000 viewers natin. Objection mo na, Moderator. Okay. Sige, Brad. Siguro paki-revise na lang yung ano ni Tatalino, yung question niya kasi appealing to the audience sa kapakanan. No. Huwag kang mag-debate sa akin kung concern ka sa kapakanan nila, i-focus mo sa akin. Appealing to the audience. Ang ginagawa mo hindi ganon. Dalawa to na Okay, question. Brother Tatalino, straight to the point yung question. Huwag kang magdagdag ng premise involving viewers. Yun po bang yung po bang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nakakalugod sa Diyos or nakakapuot sa Diyos? Pakisunod Objection po muna, Moderator. Okay, objection. Ano po ba yan, Moderator? Included ba yan sa paksa na kaligtasan, yung faith alone, o ano ba yung pagsunod na yan? Saan ba yan? Brother Tatalino, Counter. Okay. Yung pagsunod sa kautusan bilang isang Kristiyano or bilang sa biblical perspective ay sa aming pananaw, sa aking pinalabas kanina, sa aking unang latag, yung pagsunod sa kautusan ay bahagi ng kaligtasan. Ngayon, kung hindi yan tatanggapin ni Pastor, problema niya yon. Basta para sa akin, yung pagsunod sa kautusan, yun ay parte ng kaligtasan. At sabi ni Pastor, wait ang pagsunod sa kautusan ay hindi raw mabuting gawa. Tapusin natin. Wait doon. lang, okay. Pause, moderator's time. Brother Dino, patapusin muna natin si Brother Tatalino. Ganito. Kaya nga ako, Moderator, ay clarification, that's not objection. Clarification, Moderator. Kaya nga po, kinaklarify ko po sa inyo kung ano pong bearing ng question. Part ba ng kaligtasan? So sabi sa kanya, assumptions niya, na para daw sa kanya ay kaligtasan. Therefore, wala kang mababasa na pagsunod ay kaligtasan. So therefore, out of topic siya, Moderator. Okay. Bakit dalawa yung dalawa yung objection niya, Brad? Yung isa clarification. Clarification yun. Okay. Sige, magka-clarification lang ako ulit. Ako Okay, rin naman, sige. Akala ko kasi tigisa lang. Doon kasi sumusunod yung tema. Gaya ng akin, ako kasi ang affirmative, Mr. Moderator. Ngayon, batay doon sa aking latag, pinapatunayan ko na kailangan ng mabuting gawa. At yung kautusan, batay sa interpretasyon ko sa Biblia at batay sa biblical perspective ng karamihan ng Kristiyano, ay yung pagsunod sa kautusan ay kabutihan, ay kalugod-lugod sa Diyos na tinututulan ng ating kaibigan, na hindi raw yung kabutihang gawa. Kaya doon ko siya tinatarget kasi yun ang kanyang Mr. Moderator, yun ay nasa topic. Dahil kautusan yun naniniwala ako na ang kautusan ay kabahagi ng kaligtasan. Okay. Here's my verdict, given meron tayong kanya-kanyang interpretation and comprehension, ituloy mo, Tatalino, yung tanong mo based on your comprehension. Ibigay mo, Brother Dino, yung magiging sagot mo based on your comprehension. Brother Tatalino, pakitanong ng straightforward. Okay? Proceed. Gaya ng sabi ng ating kaibigan, dalawang beses nating inulit yung tanong at iisang kanya sagot. Ako'y nagulat dahil baka siya'y namamali lamang or natataranta. Direct bro. Objection mo na. Direct to the... Straight question lang. Huwag ka muna magmarites. Premise yan, premise. Hindi premise yan, marites. Batay sa sagot ni Pastor kanina na ang pagsunod daw sa kautusan ay hindi raw kalugod-lugod sa Diyos or ito raw ay hindi mabuting gawa. Pastor, kung ang pagsunod sa kautusan ay hindi mabuting gawa at hindi kalugod-lugod sa Diyos, ano ito para sa inyo? Eto. Masama o mabuti? Ang pagsunod ba sa kautusan ay masama o mabuti? Masama Yes or no? kasi masama nga under the curse. Magbasa ka muna. Ito sabi kasi ng Biblia ang pasagutin natin, Tatalino. Kaya sabi ko ang kautusan, na sinasabi may kaligtasan, establish mo muna yan. Hindi pa established, nag-conclude ka na, marites tawag doon. Roma 3:28, therefore, we conclude, ano bang conclusion? That a man is justified by faith, ano daw po? Without the deeds of the law. Ay, malinaw naman. So, without the deeds of the law. Next question. Next question.
Sige, lipat na tayo. Dito sa Pilipos 2, particular dito sa Pilipos 2, yun bang mga tinutukoy dito is mga hintil or hindi? Hindi lang. Hindi lang. Bakit po? Kasi tumutukoy po sa lahat yan. Kihintil ka o hindi ka hintil. Kung ikaw ay sumampalataya, no, sa Panginoon, naligtas ka, hindi sa sarili, hindi sa mabuting gawa. Bakit? Kasi si Pablo, di naman hintil yan si Pablo. Di ba? Next question. Okay, kasi kung babasahin mo yung Pilipos 2, malinaw doon, verbatim na nakalagay yung mga hintil, yung mga dating hindi sumusunod Tanong lang. sa kautusan. Ito bang mga dating hindi dating sumusunod sa kautusan ay nakilakip kay Kristo o hindi? Hindi siya nakilakip ng sarili ng pagsunod ng kautusan. Kundi sila po ay naging bahagi ng katawan ni Kristo nung sila'y sumampalataya. Naging part po sila. In 1 Corinthians chapter 12, verse 13 to 18, malinaw na Diyos ang nagdagdag sa kanila sa katawan. So, naging bahagi po sila sapagkat sila'y sumampalataya lamang kay Kristo, hindi sa pagsunod ng kautusan. Okay, Nung sinabi ni Apostol Pablo, time na, Brother Tatalino. okay, salamat. Proceed Ako tayo naman, sa ako rebuttal. naman. Teka lang, Brad, ihihilang ako. Okay, magandang gabi sa 47 million viewers. Binabati namin si Brother Emil sa pagpasok. Shout out kay Kuya Germs. Shout out kay Ma'am. Okay na, Brad. Okay, proceed. Ready na yung timer. Timer starts pag rebat ni Brother Tatalino. Okay. Okay, malinaw na malinaw, yung unang latag ni Pastor, makikita natin, 5 minutes siyang nagmarites, wala siyang binitawang talata. Nag-appeal to, appealing to authority lang. Objection, moderator. Wala, bawal ka Wait mag-object. lang, pause time, moderator. Personal attack naman yan. That's not part of explanation. Iwasan natin yung mga may mga meaning na salita. Okay, iwasan natin muna yung salitang marites. Okay, diretso lang tayo sa discussion. Counter objection. Si Pastor ang nagsasalita ng marites kanina pa, hindi lang ako nag-o-object. Nagsasalita siya ng marites daw. Nag-a-appealing to authority. Gumagamit siya ng policy pero pinapabayaan ko lang siya dahil ginagalang ko yung rules na kapag ka sa pahayag bawal mag-object bagamat siya gumagamit ng mga policy. Okay, let's move forward. Gumamit tayo. Kaya sana igalang din tayo ng ating katunggali, igalang din natin yung rules. Okay, we can proceed. Gumamit lang tayo ng mga standard words. Okay, wag tayo. Okay, sige Jay, salamat, moderator. Igagalang natin yung ruling ng moderator. Yung unang platag ni Pastor, kung mapapansin nyo, ala naman siyang talagang binitawang talata. Yun lang sa Roma 4, nagkapili-pilipit pa siya. Masama daw ang pagsunod sa kautusan. Ayaw niya kasing ituloy yung pagbasa hanggang 14 na yung mga dating makasalanan, partikular mga hintil, ay gumawa ng mabuti. Ayaw niyang ituloy. Kaya nagkapili-pilipit ang ating undefeated na pastor na parang defeated na ngayon. At dito sa Pilipos, kumbaga tapos naman na tayo sa Roma, magtungo tayo dito sa Pilipos na kanilang pinakabala. Ito ang kanilang pinakabala. Itong Pilipos na ito. Sa Efeso 2:9, sa Efeso 2:9. Hindi daw bunga ng mga gawa ang pagsampalataya rito. Tama naman 'yun. May nakasulat dito na basahin na natin. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Hesukristo, nilikha niya tayo para sa mabuting gawa at hinanda niya yon nung una pa na gawin natin dahil sa pakakiisa sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ibig sabihin nito? Ang una, ang kausap dito, ang sinasabihan dito mga kapatid, para sa kaalaman natin, kung babasahin natin yung 2 para makuha natin yung buong konteksto, is yung mga hintil na dating hindi kalakip sa kautusan. Hindi sila kalakip sa kautusan. Ngayon, since sila'y nakiisa
Dahil ito yung mga taga-Epeso eh. Ito yung mga hintil, mga taga-Epeso ang sinusulatan dito. Sila'y dating hindi kalakip sa kautusan. Ngayon, dahil sa pakikiisa or pakikilakip sa ibang salin sa Panginoong Hesukristo, ano ang nangyari sa kanila? Sa 10, maliwanag. At sa pakikiisa natin kay Hesukristo, tayo'y nilikha para sa mabubuting gawa. Gumawa na sila ng mabuti at sila'y sumunod na sa kautusan. At ano yung mga kautusan na yon? Yung kautusan ng ating Diyos na sinasabi ni Pastor kanina na hindi raw mabuting gawa ang pagsunod sa kautusan. Bago yun, ngayon ko lang narinig yun hindi pala mabuting gawa ang pagsunod sa kautusan. Nagkapilipilipit ang ating pastor, ang ating undefeated pastor. Ngayon, bakit gumagawa si pastor na para bagang ayaw niyang ituloy at nagkapilipilipit siya dahil na yung kanyang stand na hindi ikaliligtas ang mabuting gawa, hindi mabuti ang pagsunod sa kautusan kasi nga ayan ay kanilang trick dito na natin babasagin yung kanilang trick. Yung faith alone ay isang trick or isang panlilin lang. Ito ay isang taktika ng panloloko. Akala nyo, yung faith alone is para ekang pinadali natin ang kaligtasan, para ekang pinadali nyo kaligtasan. Hindi. Gumawa sila ng trick na kesyo, pag ikaw ay sumampalataya, hindi ka nagagawa, hindi ka nagagawa, hindi mo na kailangan ng gawa. Bakit? Bakit nila sinasabi yan? Kasi para ikaw ay maging sunod-sunuran sa kanila. It's about control and manipulation. Kasi kapag ikaw gumawa ng masama, mapapansin nyo, hindi itong samahan na Baptist ni Undefeated ay hindi nila inirekomenda ang hindi nila inirekomenda ang mabuting gawa. Pero inirekomenda nila ang ikapo. Bagamat ibang topic 'yan. Dahil ayaw nila kayong ang paggawa, sabi dito, yung mabubuting gawa raw, yung pagtulong sa mga dukha, yung dalawin ang mga bawat ulila. Magagastos kasi ng pera yan. Gagastos yan. Lalakip ng pera yan. Mababawasan yung kanilang mga koleksyon. Mababawasan yung kanilang racket, yung kanilang mga panluloko, Tapos, ayan na yung panluloko kasi once na ikaw ay naniwala na hindi wala kang ibang kaligtasan, hindi ka maliligtas sa mabuting gawa, gaya ng pinatindigan ni pastor, hindi raw mabuti ang pagsunod sa utos, hindi mo na raw kailangang sumunod sa utos, ang utos daw ay nagagalit daw ang Panginoon pag sumusunod sa utos, sabi niya, kasi nga, ang gusto ni pastor, yung utos nila ang sundin, yung mga imbe-imbento nilang utos, wag na daw kayong sumunod sa utos ng Diyos. Masama daw yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi nga, ang gusto nila, sila ang sundin. Ano ang gusto nilang sundin? Para sila'y kumontrol. Para sila'y mangmanipula. Para sila'y mangurakot. Para yung kanilang mga miyembro ay kanilang alipinin. Pagtatrabahuhin. Pag-o-overtimein. Para lumaki ang ikapo. Lumaki ang... Ayan ay isang trick. Kasi once na pinaniwalaan mo na, mga kaibigan, na ang tanging kaligtasan mo ay yung pananampalataya, huli ka na sa bitag. Kasi wala ka ng ang iisipin pag umalis ka sa pananampalataya, hindi ka nakinig sa amin, ikaw ay wala ng kaligtasan kahit anong kabutihan ang gagawin mo. Kaya ngayon, ikaw nakahook ka dun sa kanila, nakahook ka. Ayan na isang trick, nakahook ka na parang huwag ka nang aalis sa kanila kasi wala ka ng kaligtasan. Parang nakahook ka na sa kanila, and then lahat ng sasabihin nila, gagamitan nila yung talata na ang tatalian namin, sila magpapakilalang sugo, mga representante ng Panginoong Hesukristo na inyong natanging daan daw sa pananampalataya, ayan ay gagamitin nila, na gagamitin yung salitang, ang tatalian namin sa langit, sa lupa ay tatalian sa langit, ang tatalian ang kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Lahat ng sasabihin nila, ipapalagay nilang galing sa Diyos na sinasampalatayanan mo, galing kay Hesukristo, na nagligtas sa'yo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ngayon, hindi mo na kailangan ng mabuting gawa. Ngunit,
Yun daw, pero yung ikapo na pinapatupad nila ay mabuting gawa. Kumbaga, nakahook ka na sa kanila, mamanipulahin ka na nila, o kontrolin ka na nila, pagsasamantalahan ka na nila, pasusunurin ka na nila sa lahat ng kanilang kagustuhan. Kasi yan ang kanilang purpose. Ayan ay huwad na pananampalataya o huwad na aral ang faith alone dahil ayan ay isang trick, isang pangmamanipula. Dahil kapag ka naniwala ka na dyan at ikaw ay nahook na dyan, wala ka nang, ang iisipin mo na, kukontrolin na nila isip mo, iisipin mo na, ay wala na akong pag-asa pag ako umalis dito sa pananampalataya na to. Kinalaban ko si pastor. Kasi kahit anong gawin ko mabuti, hindi na ako maliligtas. Kaya ngayon, nakahook ka na doon. Kung anong sabihin nila sa'yo, mag-ikapo ka, mag-offering ka, wala na. Wala na. Susunod ka na lang ng susunod sa kanilang parang aso. Parang gagawin ka nilang kalabaw na may pangilong. Pagtatrabahuhin ka ng pagtatrabahuhin. At kapag umani sila, kakainin nila lahat ng ani mo. Gagawin ka nilang kabayong may tapaoho. Kung ano lang ang gusto nilang ipakita sa'yo, kagaya ng ginagawa niya kanina. Ayaw niyang ipakita yung dun sa 14, ayaw niyang ituloy, nagkapili-pilipit siya. Kasi nga, kung ano lang ang gusto niyang sabihin, kung ano lang ang gusto niyang palabasin, yun lang ang sasabihin niya sa kanyang miyembro. Galalagyan niya ng tapaoho, kabayong may tapaoho. Yung tapaoho, yun yung takip sa mata ng kabayo. Kung ano lang ang gustong ipakita nung kanyang master o nung hinete, yun lang ang kanyang makikita. Ganyan ang ginagawa nilang trick. Hindi yan homo pinadali, hindi yan, baligtad yan. Ayan ay trick. Ayan ay pananamantala. Ayan ay paggamit ng salita ng Diyos sa sariling kapakinabangan. Dahil sila ay gagamit. Sila, sabi ni Apostol Pablo, ni Pedro, sila ay gagamit ng mga masasarap na salita. Sila ay gagamit ng mga huwad na papuri. Ano pat ililigaw, pati ang mga hirang, gagamit sila ng mga panloloko na, ay madali lang ang kaligtasan, faith alone lang ang kailangan mo, ligtas ka na, hindi mo na kailangan ng gawa, okay, mag-ikapu ka na, kukolekta na silang ikapu. Pero mo katalampasanan ng mga ito, no? Hindi nila inirekomenda yung faith, yung paggawa ng mabuti. Yun daw pagsunod sa kautusan ay isang masamang gawain. Hindi raw kalubod-lubod sa iyo. Pero inirekomenda nila na kayo'y mag-ikapo at mag-offering. Ganong katalampasan na kalukuhan yan? Ginagamit nila ang Biblia as a weapon para sa kanilang sariling kapakinabangan dahil ang Diyos ng mga pastor na ito, mga kababayan, ay ang kanilang tiyan at hindi ang Panginoong Hesukristo. Magsigising kayo mga Baptist, niloloko kayo ng mga pastor nyo. Magsigising kayo mga kapatid, mga kababayan. Okay. First of all, Okay. humingi ako ng tawad kay brother Tatalino kung ano mang karanasan ang pinagdadaanan mo. Sige. Okay. Timer, second round for interrogation after rebuttal. Okay, if so, pa-prepare na lang ng time para tanong si Brother Dino. Okay. Okay na ba? Timer Okay. starts. Okay, brother Tatalino, nawala ka doon sa paksa, napunta ka sa nakapokus ka sa kautosan, susundan kita doon. So, ikaw po ba, sapagkat ikaw ay sumusunod, brother Tatalino, ikaw po ba ay nasa ilalim ng kautosan? Yes or no? Yes. Okay. Paliwanag, bro. Nakamute ka, brother. Meron kang 30 seconds para magpaliwanag mo Yes. Okay. So, dahil yes ang sagot mo, ayon kay Apostol Pablo, sa Galatia chapter 3, verse 10, sabi niya, sapagkat kung ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Tanong, tama po ba si Apostol Pablo na ang mga gumagawa sa Objection, ilalim ng moderator. kautusan ay Objection. nasa sumpa? Okay. Yes or no? Objection, moderator. Okay, ano yung objection? Sabi ni Pastor sa kanyang tanong, latag ko raw yung Galatia. Hindi ko latag yung latag. Ano niya yon? Latag niya yon. Second round na tayo.
Wait lang, counter objection. Okay, counter objection, go ahead. Second round na tayo, moderator. Okay, So, kahit ano na pong itanong. Brother Tatalino, sa second round, open tayo for outside questions. So, kung pwede mo sagutin yung tanong, pwede ka mag-pass or next question. So, paulit ng... Okay. Okay. Ito ang question ko kasi... Okay. Paulit ng tanong, Brother Dino. Okay. Nakapokus ka doon sa kautusan na wala ka po doon sa paksa na papatunayan ko na huwad ng aral na faith alone. Napunta ka sa kautusan, sasundan kita. And sabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan sapagkat ikaw ay sumusunod. At ang sabi naman ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 3 verse 10, ang sabi po, sapagkat ang lahat ng mga sagawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sa tanong, tama ba si Apostol Pablo na yung mga nasa ilalim po ng kautusan ay nasa sumpa? Tama si Apostol Pablo, Bro Tatalino, yes or no? Nakamute ka. Tama si Apostol Pablo. Amen. Ngunit ito, tama si Apostol Pablo. Yung sagot ko, ngunit ito ay ginagamit nyo. Hindi nyo kinukuha yung buong konteksto ng kapitulo na na yung mga gawa na yon ay hindi sapat. Ay hindi yung pananampalataya ay hindi sapat. Yung tinatawag diyang kasumpa-sumpang mga gawa hindi yan yung gawa lang ng mabuti na kasumpa-sumpa. Gaya ng gusto nyong palabasin na yung kautusan na Sunod na pagsunod sa tanong. kautusan ay kasumpa-sumpa. Sunod na Yes, tanong, yung mga sabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, at ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ang mga nasa ilalim ng kautusan ay nasa sumpa. At ngayon, Brother Tatalino, ikaw po ay nasa ilalim at ikaw po ay nasa sumpa. Tanong, tama ba yung sagot mo na yun, yes or no? Tama yung sagot ko. At tama rin si Apostol Pablo. Ang mali ay yung interpretasyon mo, kaibigan. Kasi ginagamit nyo yung talata para sa inyong kapakinabangan, para lukuhin nyo yung mga miyembro, at para sila'y kontrolin at para huthutan nyo ng hututan. Sunod na tanong, dahil ikaw po ay nasa ilalim ng sumpa at ikaw ay nasa sumpa, tanong, saan pupunta ang mga isinumpa ng Diyos ayon sa Biblia? Letter A, nasa langit pupuntang mga isinumpa. Letter B, nasa impyerno pupuntang mga isinumpa. Sa impyerno pupunta ang isinumpa at kasama dyan yung mga bulang pastor na ginagamit ang salita ng Diyos sa kanilang sariling sa kapakinabangan at ginagawang Panginoon ng kanilang mga tiyan at kinakalimutan ang mismong utos ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng ginagawa mo, tinuturuan mo ang mga tao na ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan ay kasalanan, ay masama. Sunod na tanong, ikaw po ay nasa ilalim ng kautusan at sabi mo, ikaw ay isinumpa at ang mga isinumpa ay papunta ng impyerno. Tanong, tama ba yung sagot mo na yun, Brother Tatalino? Yes or no? Unang-una, wala akong sinasabing ako Objection, isinumpa. moderator. Teka lang, Yes or no? Okay, objection. Go ahead. Categorical, moderator. Okay, tama. Yes or no Muli, muna po? tama. Okay. Muli, tama yung sagot ko. Pero ini-stroman or minimisinterpret ng ating pastor. Nilalagyan niya ako ng salita sa aking bibig na ako raw ay kasama dun sa isinumpa. Ang katotohanan, si pastor ang kasama sa isinumpa. Dahil malinaw na maririnig na hindi nyo ang pagsunod daw sa kautusan ng Diyos ay masama at hindi mabuti, sabi niya kanina. Kaya siya nagtuturo ng mga huwad na aral at siya ang kasama sa Next sumpa. question. Sunod na tanong, sapagkat sabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan at ang mga nasa ilalim ng kautusan, sabi mo ay tama at yun ay nasa sumpa. At ang nasa sumpa ay patungong impyerno at ikaw sabi mo ay nasa ilalim ng kautusan. So ang follow-up question ko ay ito, Brother Tatalino. Dahil sabi mo ikaw po ay nasa ilalim ng kautusan, meron ba tayong mababasa sa Biblia na yung nasa ilalim ng kautusan ay hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu? Meron o wala? Ulit na sagot, nasabay sa mga kulog. Sabi mo, ang langit sa'yo, Tatalino Sabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. So tanong, meron ba tayong mababasa sa Biblia na yung mga nasa ilalim ng kautusan ay hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu? Yes or no?
Nakamute? Time natin, paki-post po. Pakiulit ng tanong. Di ko marinig. Nasa labas ako eh. Okay. Umihi ako. Sabi, ay, pambihira ba naman naihi ka, nagtatanong ako? Galatians, tatanong ko. Sabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Tanong, meron ba tayong mababasa sa Biblia, ayon sa turo ni Apostol Pablo, na yung mga nasa ilalim ng kautusan ay hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu? Meron o wala? Hindi ko masasagot dahil hindi ko alam kung meron o wala sapagkat hindi ko unang-una ayoko mangahas sa mga bagay na hindi ko alam at hindi ako sigurado. Sabi mo, hindi mo alam. Tuturuan kita. Galatia 5:18, sabi ni Apostol Pablo, datapwat, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Tanong, tama ba si Apostol Pablo o napakamali? Kategorikal. Tama si Apostol Pablo. Ngunit mali, may 30 seconds ako. Mali lang ang interpretasyon mo. Dahil yung kautusan, kapag ka ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, nasa iyo ang Espiritu Santo at yung Espiritu Santo ang gagawa sa iyo. Maliwanag yan dito sa unang Juan 3 na ang pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, hindi sila nagpapatuloy sa Okay. pagkakasala, gumagawa sila ng mabuti. Sunod na tanong, yun bang hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu na nasa ilalim ng kautusan? Yung walang espiritu ha? Mapunta ng langit o mapunta ng impyerno? Hindi ko ano yan. None of the above. Ang paghatol sa isang Next tao. question. Hindi. Meron akong 30 seconds. Nasa Ross Meron wala akong po. 30 seconds. Next question yun. None Moderator's of the above. time. Pag hindi sinagot, pass lang. Time po natin pakipost. Pakiulit ng tanong. Pag hindi sasagutin, pass lang. Or next question. Ito ang aking tanong. Yun ba, kasi sabi mo, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. At sabi po dito, ang nasa ilalim ng kautusan ay hindi pinapatnubayan ng banal na espiritu. So itong aking tanong, yung hindi pinapatnubayan o walang Espiritu Santo, saan pupunta yon? Letter A, langit. Objection. Letter B, impyerno. Objection, moderator. Okay, ano yung objection? Wala akong sinabi na ang wala sa kautusan ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Si Pastor ang nagsabi noon. Naglalagay na naman siya ng mga salita sa aking bibig na hindi ko naman sinabi para palabasin na tama yung sinasabi niya. Naloloko siya. Okay, Counter? okay, go ahead, counter. May one question ako ha, kasi guys, ito, pag magkaroon po ng objection, i-post muna yung ating oras, bro, Lupin. So dahil po ay kinontinuous nyo, may one question ako dyan. So clarification, moderator, ang counter objection ko malinaw. Sabi ko, sabi niya kanina, moderator, siya daw ay nasa ilalim ng kautusan. Sabi po dito ng Apostol Pablo, sa Galatia chapter 3 verse 18, yung nasa ilalim ng kautusan ay hindi pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo. So ang tanong ko sa kanya ay ito, yun bang walang Espiritu Santo o hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo? Saan ang destinasyon nun? Langit or impyerno? Malinaw. Okay, here's my verdict. Okay, meron pa rin relation yung question. Okay, aside from the fact na sa second round, okay, meron tayong pwede ang mga outside questions. So, Brother Tatalino, pasagot. Kung wala man, pwede tayo mag-pass or none of the above. Pakiulit na lang ang tanong ng malinaw para sasagutin natin ng malinaw. Okay, sabi mo, ikaw ay under the law. Ang sabi naman ni Apostol Pablo, yung under the law ay walang Espiritu Santo, hindi siya ginagabayan. Tanong, yung hindi ba ginagabayan ng banal na Espiritu Santo o walang banal na Espiritu Santo? Tanong, yun bang destinasyon niya? Langit or impyerno? Objection, moderator, objection. Naka-object ka na. Wala na. Sige, hindi ko sasagutin. Okay, Okay, so time na. no? Proceed na tayo ng rebuttal ni Brother Dino. Mag-start ang time pag-start ni Brother Dino. Okay, let's proceed. Ayan mga kaibigan,
Kung titingnan po ninyo, malinaw po ang presentation, hindi po nagalaw. Yung paksa, debunk. No? Hindi po natayo. Kaya, kung titingnan po natin, si Brother Tatalino, sayang yung 10 minuto mo sa rebuttal, Tatalino, umiyak ka ng umiyak. O matake ka ng personal. Nakapokus ka dun sa mga baptist, sa mga... Wala naman tayo dun sa mga baptist eh. Nasa faith alone ho tayo, kaya nga yan yung paksa mo. Kaya, tanong ko, ikaw ay under the law. Tinanong natin kasi sumusunod ko sa kautosan eh, under the law. Kaya tinanong po natin, ikaw ba ay under the law? Yes or no? Yes. Pakimute na lang, Bro Lopen, Garalgal. Kaya nga, yung question ko po, sabi ko sa kanya dito sa Matthew, ano ba yun kanina? Tinanong po natin, yun bang nasa ilalim ng kautosan? Nasa ilalim ba yun ang sumpa? Yes or no? Tama sa Apostol Pablo? Yes or no? Yes. Dahil ikaw ay nasa ilalim ng kautosan at ikaw, no, ay nasa ilalim ng sumpa. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes. Yun bang may sumpa? Yun bang isinumpa o under ng sumpa? Saan pupunta yun? Letter A, langit. Letter B, impyerno. Sabi niya, impyerno. O, ikaw yung na-impyerno ngayon kasi ikaw nasa sumpa. O, kaya yung false accusations mo against sa tamang doktrina namin, hindi mo napatunayan. Hindi nakatayo. Bagko sa rebuttal mo, naghihingalo, nagkabuhol-buhol. Ngayon, kung titingnan po natin, tingnan nyo ha. Although maraming against po, sa faith alone po dito, hindi nyo naunawaan, kahit sino, wala pong makakabangga dito. Oh. Nakakalungkot sa part ninyo, hindi nyo ito kayang tibagin. No, pangalawang tanong, yun bang under the law? Sapagkat ikaw ay under the law, pinapatnubayan ba ng Espiritu Santo? Yes or no? No, hindi ko alam. Oh. Kailangan mo mag-research. Tandaan po natin, sa debate, once na sumagot ka nga hindi mo alam, talo ka na agad. Bakit? Paano ka nag-establish ng paksa mo? Hindi mo pala alam. Sunod. Binasahan ko Galatia chapter 3 verse 10. Yun bang hindi pinapatnubayan o walang Espiritu Santo? Saan pupunta yon? Langit o impyerno? Hindi na sumagot. Bakit? Madadali naman siya kasi under the law eh. Ngayon, tingnan po niyo bakit masama ang sumunod sa kautusan. Yan ang sagot natin. Wala akong sinabing masama ang kautusan. Ang sabi ko, masama ang sumunod sa kautusan. Bakit? Kung ibibilang mong makakaligtas sa'yo ang pagsunod mo. Bakit? Anong sabi po sa Isaiah? Chapter 64, verses, pakinggan po natin. Biblia ang ating isasagot, hindi iyak. Biblia ang isasagot natin, hindi iyak. Ito. Isaiah 64:6. Pakinggan po natin mga kaibigan. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Malinaw. Napakalinaw. Kaya challenge ko dito, kahit sino po dito sa inyo, mga matalino at nagpipiling-piling talino, subukan nyo bumangga sa argumento ng UBFD. So sabi po dito, ang gawang kabutihan sa inyong sarili ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Bakit? Hindi recognize. Puro ka lang gawa-gawa, puro ka lang sunod-sunod, wala kang pananampalataya. Pagkus impyerno ka, kakasunod mo ng kautusan. Bakit? Bakit ka susunod? Inutusan ka ba doon? Tingnan po ninyong prinsipyo ng Panginoon sa Roma chapter 1 verse 17. Pakinggan po ninyo. Roma chapter 17 verses 1 to pababa. 20. 1:17, pakinggan. Sabi po dito, for therein, saan daw po? For therein, dito, sabi ni Tatalino, for therein
is the righteousness of God. Saan daw ipinahayag? Revealed from faith to faith. As it is written, just shall live by faith. Yan ang mababasa, Brother Tatalino. Bakit sinabi po dito? As it is written. Bakit at it is written? No? As it is written. Quotation ni Apostle Paul yan mula sa Old Testament to New Testament, Brother Tatalino. So sa makatuwid, yung kautusan ninyo, mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, hindi epektibo. Kaya nga wala kang mababasa sa Biblia litra por litra eh. Naligtas sa pagsunod sa kautusan? Wala. Papaputol ko 10 kung daliri kung may mabasa ka. Verbatim ha. Tuloy natin. Saan ba kinuha ni Apostol Pablo ang Roma chapter 1 verse 17? Tingnan natin sa Old Testament. Baka hindi nabasa ni Brother Tatalino. Turuan natin. Habakkuk chapter 2 verse 4. Pakinggan natin. Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him. Hindi daw siya upright in him. But, ano sabi? But pero, just shall live by his faith. Basahan natin ang litra por litra si Tatalino. Malisalin yan. Sabi Tatalino yan mamaya. Sige, mag-aaral tayo ng Greek. Challenge mo ako later. Okay, tingnan natin. Roma chapter 4, tawag na ito. Verse 12. Pakinggan po natin. And Abraham is also the spiritual father of the Jews who have been circumcised. They can see from his example that it is not this ceremony that saves them, for Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. Litra por litra man, nabasa man. Brother Tatalino, ngayon, basahin mo naman sa akin. Litra por litra din. Ang sumunod sa kautusan ay naligtas. Anong sabi po ng banal na kasulatan? Bakit ikinokot ni Tatalino yung maraming tumawag ika ay hindi naligtas? Bakit po? Ito, pakinggan po natin. Matthew 7:21 hanggang 23. Nag-quote siya dito, susundan kita ngayon. Yan sinasabi ko, huwag kang magputol-putol. Ngayon, sinabi mo sa 23, yung mga hintil doon. Kaya sabi ko, hindi sila gumagawa ng mabuti. Bakit po? Kahit gumawa ng mabuti, hindi nga recognize. Bakit? Walang relasyon. Paano sila magkaroon ng relasyon? So, Panginoon, paano sila maging anak? Sumampalataya. Kaya nga ang bunga, walang tutol. Aral namin. Kaya nga, kaming mga faith aloners, yan talaga ang nare-recognize ng Panginoon na kami ang nakakagawa, Tatalino, no? Ng mabubuting gawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi akalain mo, yung mga gumawa ng mabuti ay naligtas na. Ikaw, gumawa ng mabuti para maligtas. Sabi ng Panginoon, mandumi yan. Ito, basahin natin, 21. 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tanong, ano po ba ang kalooban ng Ama? Pananampalataya. Hindi gawa. Ano ka ba? Kaya nga sila ay naligtas, hindi sa gawa, hindi sa sarili. Kaya nga, ituloy natin sa 23. And then will be professed unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Kaya itong mga kinukot mong maliunawa mo, Tatalino, hindi ko kayo kilala, sabi ni Kristo. Tanong, yun bang kay Kristo kilala ng ating Panginoong Hesukristo? Kilala, hindi lang kilala. Close pa. Tingnan mo. Juan 15. Tingnan po ninyo. Simula na, John chapter 10, John chapter 10, verse 27, pakinggan ninyo. Sabi ni Kristo, dinirinig ng aking mga tupang aking tinig. At anong sabi ni Kristo? Sila'y aking nakikilala. Kilala daw ni Kristo. Yung kanina hindi kilala. Mali yung pagkuha mo. Magkaiba ang justification in the sight of man at magkaiba ang justification in the sight of God. Alin pong accurate po doon? Yung justification in the sight of God. Kasi ang tao hindi naman perfecto. Hindi mo alam ang nasa puso. Hindi mo alam ang isip po ng tao. Pero ang Diyos, heartbeat pa lang ng puso mo, alam niya na. Tanong, bakit po kilala tayong mga faith aloners ng ating Panginoon?
Basahin natin ang Juan 15:15. Sabi po, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Bakit? Sapagkat hindi Time. nalalaman ng alipin kung Time anong na, ginagawa Brother ng Dino. kanyang Panginoon. Alright. Okay, proceed tayo sa conclusion. Mauuna si Brother Tatalino. 5 minutes ba? Interrogation pa pala muna tayo ni Brother Tatalino. Examination, bro. Naka-ano ka? Okay. Proceed pag-start ng question. Ako na pala. Okay. Maganda yung latag ni Pastor, ano? Maganda. Kaya tayo ay magtanong ng maganda rin. Okay. Okay na yung timer? Okay na Maandar yung timer? Okay. Ang una kong tanong kay Pastor, meron bang mga taong naligtas dahil sa gawa at hindi sa pananampalataya? Wala kang mababasang ganun. Tulad ng sinasabi ko, yung verbatim letra por letra, naligtas sa kanilang mga gawa. Wala kang mababasang ganun. Bakit ang mababasa natin? Si Efeso 2:8, pakinggan po ninyo. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Anong sabi? Hindi sa inyong sarili, hindi sa inyong mabuting gawa. So kung hindi sa inyong sarili at ipipilit mong mabuting gawa, hindi. Meron bang mabuting gawa na hindi involve ang sarili mo? Wala. Next question. Okay, ayon dito sa Roma 2:15, ipinakikita ng kanilang mga gawa ang kanilang puso, ang pagtalima sa kautusan sa kanilang mga budhi. Ang tanong, ito ba mabuting gawa o hindi? None of the above. Wala pong sinabi dyan eh. Next question. Okay, none of the above. Wala dyan eh. Next question. Hindi sumagot ang ating kaibigan, ano? Ay, no. Objection, moderator. Sumagot pa ko. Kaya none of the above, di ba? Nasa rules yan. Wala dyan sa talata. Bakit mo mag-conclude yan? Ngayon. Okay. Ito bang Roma 2:15? Uulitin ko, ipinakikita ng kanilang mga gawa sa kanilang mga puso ang pagtalima sa kautusan sa kanilang mga budhi. Ito ba gumawa ng mabuti o hindi? Wala po. Hindi. Wala kang mababasa doon gumawa ng mabuti. Ito ba? Ito bang mga Objection. Pause Maliwanag. time. Meron 30 seconds, Brother Tatalino. Relax lang, bro. Sagot, merong explanation. Pakinggan Hindi ninyo. siya hindi siya nag-categorical. Sumagot po ako. Hindi siya nag-categorical. Sumagot None of po the ako. above ang Kahit sagot hindi niya, brother. categorical question, meron siyang 30 seconds lagi. Hindi siya nag-categorical. Sumagot None po of ako the ng above. pati. Ang sagot niya, none of the Hindi po. above. Hindi, sumagot ako ng categorical, bro. Hindi ka nakinig. Okay, sige, ulitin ko na lang para sa kapakinabangan ng ating Patay tayo dyan. Roma 2:15, ipinakikita ng kanilang mga gawa sa kanilang mga puso ang pagtalima ng kautusan sa kanilang mga budhi. Ang tanong, ito bang mga ito gumagawa ng mabuti or hindi? Hindi. Wala kang mababasa yung gumagawa ng mabuti. Pakinggan mo akong babasa. Which show the work of the law. Hindi po sinabi, which show the work of themselves. Wala pong ganun eh. Work of the law, written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts that mean, while accusing or else excusing one another. Mali yung interpretation mo. Next question. Kung ang ibig sabihin pala ni Pastor ay itong mga nasa 2:15 na nagpapakita at nagpapakita ng kanilang pagtalima sa kautusan sa kanilang mga budhi ay hindi gumagawa ng mabuti, ayon sa kanyang sagot, Pastor, ito bang mga ito ay mapupunta sa langit or mapupunta sa impyerno? Wala po. None of the above. Wala namang sinabi punta siya ng langit. Wala namang sinabi punta ng impyerno. Sunod na tanong. Ganito. Ito bang mga ito ipinapakita sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga puso, ang pagtalima sa kautusan, sa kanilang mga budhi. Ito bang mga ito ay masasamang tao? Yes, kaya nga sabi dito nasa sumpa daw sila under the curse nga eh. No? Nababasa po natin kanina sa Roma po, sa Galatia kanina, bro. Kung napapansin mo, kaya nga sabi mo ikaw ay under the law, so under the curse ka. Kaya po sabi dito, which show the work of the law.
Hindi po work of themselves, kundi work of the law. So gawa siya ng kautusan, hindi po kanilang gawa. Next question. Meron bang mababasa, pastor, na maliligtas na hindi sumasampalataya? Wala pong ganon kasi ang righteousness ng Panginoon, Roma 1:17, nandun po, even Habakkuk chapter 2 verse 4, Old Testament to New Testament, wala kang mababasa nga, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka, verbatim, mababasa sa Greek, wala kang mababasang ganon. Kaya nga challenge ko sa'yo, kung may mabasa ka ganon, putulin mo na 10 kong daliri. Okay, tama naman si pastor, ano? Tama naman si tama pastor, walang mababasang verbatim. Pero ang pag-aaral kasi, premise ako pastor, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi naman laging verbatim. Ito ay pinag-aaralan per konteksto at batay dito sa Mateo 25:30 hanggang 40. Ang sabi, ako'y napahubad at ako'y inyong niramtan. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. At ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ang sabi ng mga tao na sinasabihan or yung mga maliligtas na sinasabihan, kailan namin to ginawa sa iyo? Hindi ka namin nakikilala. Hindi namin to ginawa sa iyo kailanman. Dahil sa ginawa nyo sa mga maliliit na ito, mamanahin nyo ang kaharian ng aking Ama. Ito bang mga ito ay gumawa or hindi? Hindi po sila gumawa ng mabuti para maligtas. Wala pong mababasang ganon, Brother Tatalino. Mali na naman ang interpretation mo sa emblematory principle of that context. Mali na naman. Iparabol. Bakit mo kasi nililiteral? Sunod ng mabuti, sunod ng kuto. Tuloy na nasumpa ka. Sunod na tanong. Yun po bang pastor? Yun po bang pagpapakain sa mga dukha, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagpaparamtan sa mga nahuhubaran ay mabuting gawa or masamang gawa? Pwede siya masamang gawa, lalo na kung may lason, Brother Tatalino. Papakainin mo sila, tapos nilagyan mo ng karayom, may napakasamang gawa po yan. Kasi nga, sabi doon sa Isaiah, chapter 64 verse 6, Bro Tatalino, hindi nga nire-recognize ng Panginoon yung sarili nating katwiran. Ikatwiran mo yung magbigay ng pagkain eh. Hindi nga daw, marumi. Meron bang mabuting marumi? Wala. Sunod na tanong. Ito ba pastor, nasa Mateo 25, naligtas or hindi naligtas? Wala kang mababasang naligtas kasi una, parabol yan. Hindi po kaligtasan ang pinag-usapan, parabol. Kay more on parabol, tulad na sinasabi ko sa iyo, bro, huwag mong iliteral yung parabol kasi emblematic, ibig sabihin ng parabol, may heavenly meanings, literal na pag-approach, pero heavenly meanings. Yun po bang sinabi dito? Yun po bang sinabi dito? Sa conclusion. Wala na, bro. Okay, for the conclusion, mauuna naman si Ako ang huli. Okay, go ahead, Brother Dino. Okay. Maraming salamat ng mga kaibigan. Malinaw. Hindi po tayo natinag. Hindi po na-debunk ang ating argument na ang faith alone ay biblical. Nabasa natin sa Biblia. Kung totoo ngayon si Brother Tatalino, kailangan niya mag-aral muna ng Greek. May salin po dito na faith alone, letra por letra. Ngayon, ang challenge ko, basahan mo rin ako, letra por letra, ang pagsunod, ganito ang pagsunod sa kautusan ay maligtas. Walang mababasang ganun eh. So sa makatawid, kung wala siyang may nabasa letra por letra, talo siya. Panalo ako, bakit may nabasa ako eh. So ang paksa, ulitin natin, ang paksa, papatunayan ko na huwad na aral ang faith alone. Hindi man napatunayan. Bakit? Bakit napunta sa kautusan? Ang bigyan mo ng vital point, yung paksa, yung huwad. Wala eh. So pag sinabi mong huwad, dapat establish. Ano yung establish? May source of reference ka, bro, na faith alone na nagtuturo, yan po ay huwad. Paano maging huwad? Wala. So ako, tumayo. Yung sa kanya, hindi tumayo, naghingalo. Brother Tatalino, huwag mo nang bulahin ang sarili mo. Bakit?
Ikaw na po nagsabi na ikaw ang pupunta ng impyerno. Bakit? Kasi para sa huwad ang faith alone. Kasi faith alone lamang ang kaligtasan. Ikaw, huwad. Kaya punta ka ng impyerno, under ka ng sumpa. At ang higit sa lahat, wala kang banal na Espiritu Santo. Ano sabi po ni ano pong sabi sa talata kanina? Basahin natin ulit. Basahin natin. Yung mga sa babang nag-iiyakan, risked lang kayo. Wala na, hindi naman tayo aatras. Ang undefeated po, debater, wala namang inaatrasan kahit sino. Okay? Umiyak lang kayo. Basahin po natin. Sabi po dito, no? Okay, tingnan natin ang ating magandang Biblia. No? Napakagandang Biblia. Ang sabi niya dito, in verse 9, simulan natin verse 9, Roma chapter 4, verse 9, now then the question is this, blessing given only to those who have faith in Christ, but also keep the Jewish laws. Or, it is the blessings also given to those who do not keep the Jewish laws, but only trust in Christ. Well, that about Abraham. Paano naman daw kay Abraham? We say, masasabi natin, that we receive these blessings through his faith. Was it by faith alone? Litra por litra. So sabi niya, ang pag-aaral daw ng Biblia ay hindi lamang lahat daw, litra por litra. Alam mo kasi, Brother Tatalino, much better ang litra por litra ang i-interpret kaysa walang litra, ini-interpret mo. Kaya, mas matibay yung litra por litra. Bakit? Hindi ka na mag-interpret, nabasa mo na eh. Litra por litra, faith alone. Meron pa bang faith alone, another alone, and alone, and alone? Wala na. Pag sinabing faith alone, pure alone. Faith. Okay. Basahin pa natin in verse 12. And Abraham is also the spiritual father of the Jews who have been circumcised. They can see from his example that it is not the ceremony that saves them. For Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. Kalinaw. Isa yun naman, bro, yung challenge ko Bigyan mo ako litra por litra. Naligtas sa pagsunod sa kautusan verbatim Pero kung wala, mananatili pong nakalupasay yung paksa mo. Wala kang may napatunayan. Yung argumento mo hindi established. Wala pong points. Walang sub-points. Malinaw yung akin, napakaganda. May 3 points, may 6 sub-points. So, kalinaw. May explanation. Biblical lahat. Established. So, mula nung unang presentation ni Brother Tatalino, nung tinanong natin, knockout siya. Nung ikalawang presentation niya sa rebuttal, tinanong natin, mas lalong na-knockout pa siya. Nung siya po nagtanong sa first cross-examination, wala kang naipit doon. Stand ko biblical. Si ikon rebuttal, nagtanong siya, hindi pa rin pumuntos. Kaya, kahit ano nang sabihin niya ngayon, mamaya, sa conclusion, wala pong tama doon. Talo Okay, na siya. ako na. Sige. Okay. Okay, pa-prepare ng time. Okay, palakihan ako. Kung mapapansin natin yung mga pahayag ng ating katunggali ni Pastor, puro siya self-serving na siya daw ang nanalo, siya daw ang ganito. Pero kung maaalala nyo, mga brother, ipit na ipit siya. Nagkapilipilipit siya dun sa tanong ko na yung bang paggawa ng kautusan ay mabuti o masama. Ipinalagay niya to, yun daw paggawa ng mabuti ng kautusan ay masama. Para lang palabasin yung kanyang gustong palabasin na panloloko sa mga kapwa niya, At hindi niya rin masagot yung nasa Roma 4. Hindi rin nasagot. Ang sagot niya ron is none of the above. Na dahil yun mga yon ay naligtas dahil sa kanilang sa kautusan, sa paggawa ng mga kautusan na isinulat sa kanilang puso. Gawa na isinulat, paggawa sa kautusan na sinulat sa kanilang puso. Hindi sila nananampalataya dahil sila yung mga hintil. Sila'y labas sa kautusan, ngunit sumusunod sila sa kautusan sa pamamagitan ng mga gawa na gumawa na sa kanilang mga puso. Ang isang katunayan diyan si Abraham. Hindi naman na mas matanda si Abraham, mas matanda si Job. Mas matanda si Job, hindi nagkasala kailanman sa paningin ng Diyos. Ngunit si Job mas matanda ng marami sa kautusan, ng mas matagal sa kautusan ni Moises.
at sa kautusan ni Kristo. Pero sila inaring ganap ng walang kautusan. At hinahanapan tayo ng ating kaibigan ng verbatim na ang faith alone daw ay hindi sapat. Ayan, maliwanag nasa screen. Ang sabi, and you can see a man is justified by his deeds, not, hindi, ng faith alone. Kitang-kita nyo mga kaibigan, ayaw lang ituloy ng ating kaibigan na pastor dahil mabubuko ang kanyang panluloko. Dahil itong si pastor ay isa sa mga pastor na nagtuturo ng maling aral para busugin ang kanyang tiyan at hingan ng ikapo ang kanyang mga miyembro. Ayaw niyang ituloy ang pagbasa ng talata. Ang verbatim mo. And you can see a man is justified by his deeds and not by faith alone. Pero hindi ko po sasabihin ako'y nanalo dahil hindi po ako palalo na kagaya ni pastor. Ibinibigay ko po sa inyo mga kababayan sa ating 40,000 na makikinig. Nasa inyo po ang pagpapasya dahil kayo po ang hukom. Hindi po ako magse-self-serving na kagaya ni pastor para palabasin lamang na hindi po ako gagamit ng ganyang mga panloloko or policy para lamang palabasin na ako'y nanalo at ako'y undefeated. Undefeated? Ayan o, verbatim o. Not by faith alone. Verbatim, pastor. Ayan na ang hamon mo, verbatim mo. Not by faith alone. Giba ang faith alone, not. Hindi. Faith alone. Gibang-giba ka, pastor. Bukong-buko ang iyong panloloko, pastor. Biro mo, sa sobrang mong panloloko, pilipit na pilipit ka. Nung ako, nung second round, wala namang isinagot si pastor kundi none of the above. And then, pinipilit niyang magpaliwanag. None of the above. Kasi ayaw niyang aminin. Kasi maiipit siya pag siya'y sumagot. Kasi yung mga nasa Mateo, tapos sabi niya pa, yun daw mga nasa Mateo, hindi raw maliligtas. Samantalang sinabi doon, maliwanag ni Kristo, na manahin nyo ang kaharian ng aking Ama. Sa ibang salin, manahin nyo ang kaharian na ihinanda pa nung una. Tapos sabi niya, ayaw niya sagutin. Hindi raw maliligtas. Kasi nga, ayaw niya, maiipit siya na merong naligtas sa pamamagitan ng gawa. Dahil yung mga yon ay gumawa. Dahil yung pagpapakain sa nagugutom, pagpapainom sa nauuhaw, pagdalaw sa mga nabilanggo, pagpaparamit sa mga nahuhubaran, ayun ay mabubuting gawa. Ayaw tanggapin ni pastor, hindi raw yun maliligtas. Kinokontra niya ang ating mismong Panginoong Hesukristo na nagsasabing manahin nyo ang kaharian ng aking Ama. Maliwanag na panloloko si pastor. At saka yung hamon ni pastor, at saka yung sa Epeso na kanilang bala, kung babasahin mo yan, nakiisa yan. Mga dating mga hintilya na walang kautusan, hindi gumagawa ng mabuti. Nakiisa, ang sabi dun sa Gis at saka sa 6, sa pamamagitan ng pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo, na ang tao'y ginawa sa mabubuting gawa. Gagawa kayo, pinuputol ni pastor eh. And then, ayan yung hamon niya, verbatim na verbatim. As you can see a man, if is justified by his deeds, hindi daw maliligtas ang tao sa pamamagitan ng faith alone. Giba si pastor. Time? Okay. Pwede na tayo mag-request para magbigay tayo ng mga comment. Yung magtatanong bro, yung mga magtatanong. Bakit kayo yung gusto magtanong sa debater? Hayaan na natin yung mga magko-comment. It's their opinion. Mas maganda yung magtanong. Host, pwede ba tayo magpaakyat? Nung may mga question. Request na kayo, request. Yung mga maingay yan si Elijah, pakyatin. Okay, akyat. Sige po, invite. Yung kailangan marunong makinig. Pwede magtanong kayo tapos magbigay kayo ng comment sa debate. Hayaan mo na yung comment bro. Tanong lang para mas maganda ito, may matutunan. Elijah, up. Naka-request na bro. Elijah, simple na itong mga opportunity ibinibigay sa'yo kasi magiging busy ako maya. Malaking opportunity to, matuto ka dito sa magandang paksang ito.
Ayaw, hindi naka-request. So,